Katakam-takam ang mga ubas na ito. Akala ng iba, nasa ibang bansa tayo. Dito lang ito sa Numancia, Aklan. Isa sa sikat at pinag-uusapan sa social media ang ubasang ito sa Puseo, Numancia, Aklan. Ito ay pagmamay-ari ni John Axel Gonzales, 22 years old pa lamang, mechanical engineering graduate sa Garcia College of Technology. Nag-umpisa lamang sa pangarap na magkaroon sila ng ubas para sa pamilya. Ngayon, isa na ito sa dinadayo ng mga taga-Antique, Capiz at Maynila. Nag-umpisa raw si John Axel sa isang ubas hanggang sa naparami niya ito. Magandang araw mga kapobre, isa sa pinakasikat na pinupuntahan, sikat na pinag-uusapan, number 1 na pinag-uusapan dito sa probinsya ng Aklan, kung paano nagkaroon ng ubasan dito sa lugar na ito. So kasama natin ngayon ang may-ari ng Axel Vineyard. Magandang araw sa iyo, kuya. Magandang araw din po. Opo, nice meeting niyo po. Thank you po. And isa sa pinakasikat ngayon na pinag-uusapan talaga itong ubasan mo. Okay. Pwede ba naming makilala sino si Axel? Si Axel Gonzales, yung kanyang full name ay John Axel R. Gonzales. Bale, siya po ay fresh graduate ng engineering course, which is mechanical. Mechanical engineering. This year lang po siya nagtapos sa paaralang Garcia College of Technology. Oh, at ikaw yon? Ako. Ayun. Okay. Habang iniikot natin itong ubasan mo, magkukwentuhan tayo, ano? Okay. Paano nag-umpisa itong ubasan mo? Bale, nag-umpisa lang po siya, sir, sa hobby, sa interest. Kasi yung ubas po, alam naman po natin na masarap. Nung una po, ang pagkakaalam natin ay nasa ibang bansa siya. At nung nalaman ko po na meron na dito sa Pilipinas, nag-try po ako maghanap ng mga materials na pwede itanim. Nakahanap po ako dito sa ating lugar at yun po ang variety na katawba. Yun po ang uno kong inalagaan hanggang napabunga ko po. Pero yung lasa niya po ay different sa expectation na nasa market, which is matamis, malutong. Yun po kasi is hindi siya ganong katamis, tapos medyo makapal ang balat. So that time po nawalan po ako ng gana and I tried to research and I found out na yung mga lasa and characteristic nakadepende po sa variety. And that time po nag-risk ako bumili ng iba-ibang variety hanggang natikman ko po yung iba-ibang klase ng ubas, and ito po yung variety na pinaka-gusto ko sa mga naalagaan ko. Hindi ka ba nahirapan sa pagpaparami nito? Paano nangyari? Paano ka nag-umpisa sa isa or ano? Paano? Nag-umpisa lang po ako sa sa isang puno na naparami ko na hanggang 7. Sa 7 po na yun na puno, doon po ako nag-try sa different varieties through grafting. Nung natikman ko po na yung itong variety na, pwede to pang market, pwede to sa commercial. Doon po naisip ko na gawin siya na kumbaga i-expand para makapagbenta ako sa huli. Hindi ka nahirapan? Halimbawa, kasi dito sa ating lugar, parang kalimitan kasi yung ubas, parang sa ibang bansa nga talaga ito eh. Pero dito sa Aklan, ang weather condition natin, sobrang hindi ka nahirapan mag-adjust doon? Actually po, yung ubas? Yung ubas po kasi akma po siya sa mga maiinit na lugar. Sa mga lugar po na may mga snow, kapag po may snow, dormant season po ng ubas, yun po yung parang wala silang buhay, pero buhay po sila. Once na umabot po yung summer na season, doon pa lang po bubunga. Dito po kasi sa atin, wala tayo ditong snow. Kaya all year round pwede tayong magpabunga kapag may greenhouse siya. Yung yung nagpapahirap lang po sa pag-aalaga yung mga sakit and diseases na dumadapo sa mga ubas. Tulad ng ano po? Mostly po yung mga fungal diseases. Pinaka-common po dyan ang powdery mildew,
At marami pa pong iba na medyo mahirap-hirap kontrolin. Ang kurso mo ay mechanical engineering. Yes po. So, parang nag-explore ka ngayon sa agriculture. Ano yung pinakang interest mo doon na nag-udyok sa'yo na magkaroon ng ubasan dito sa ating probinsya? Bale, sa sarili ko lang po na dahil sa kagustuhan kong magkaroon ng ubas na hindi na po bibili dahil hindi naman po kami ganon kayaman na yung ubas po medyo mahal na po sa amin. Pang mayaman lang talaga yun no? So, yun po yung nag-udyok sa akin na magkaroon din ng sariling ubasan. So, parang itong technically, wala kang alam nag-umpisa, wala kang alam dito kung paano talaga sisimulan ito. Wala po. Bale, sa umpisa, tinanim ko lang po siya, tapos pinabayaan. Tapos, yun, the help of social media, doon po ako natuto ng mga basics na mga ginagawa para mag-alaga ng ubas. So ngayon, ilang puno na mayroon kang ubas dito? Nasa greenhouse po na to, nasa 92 pieces po na puno. Wow, grabe no? 92. Nag-umpisa sa isa, tapos naging 7. Apo. Naging 92 na ngayon. Apo. Ba. So, paano ito nag-boom sa social media na, punta tayo doon sa Axel Vineyard? Paano to nangyari? Matagal na po kasi ako na kahit po backyard pa lang po yung inaalagaan ko, meron na nag-i-exist na po yung Facebook page ko, and meron pa ilan-ilan na alam na yung pero maliit pa lang. Pero nung plinano ko po siyang i-open sa public, doon ko na po siya kumbaga na-discover na po ito ng mga media. Doon po mas na-help po ako na ma-promote yung agritourism about sa ubas. Opo. Parang ibig sabihin, parang noon ay para lang talaga sa family mo. Opo. Ayun, family consumption. So ngayon, ano ang plano mo ngayon na kayang-kaya mo na magparami nitong mga ubas dito sa lugar ninyo? Bale, yung pinaka-main goal ko po talaga is maparami yung farm dito sa Aklan para malesen yung importation ng ubas. Yun po talaga yung pinaka-goal ko. Pero since na medyo madami-dami pang steps, yun pero nasa good start ka na Apo. Grabe na ito. Natatakam ang mga tao tuwing pupunta dito, pero ang sabi dito sa mga karatula mo ay pwede lang, hindi boite lang, hindi pagpislita. So ibig sabihin, hawakan lang, pero wag pipindutin. Opo, kasi masisira po yung quality ng bunga. Wag pipisilin. I see. So sa ngayon, ano ito kuya, nang hindi pa ito pwedeng, yung iba parang nabasa ko mayroong nagpipik na ng mga ganito dito. Bale, yung mga pinapapik ko lang po, yun po yung mga fully ripe na. Kasi sa ubas po kasi hindi po ibig sabihin na kulay pula, hinog na po siya. Kumbaga, need mo po siya hintayin sa fully ripe niya para po wala na po talagang asim, purely tamis na po siya. Ito mga katulad nito? Mga 2 to 3 weeks pa po yung mga ganyan. Lapit mo to. Ayan. Itong mga ganito kuya, mga ito, kailan pa ito mahihinog? Mga 2 to 3 weeks pa po. Ayan, 2 to 3 weeks. Sabi no? Kahit saan ka lumingon, may ubas. So saan po ang mga medyo hinog-hinog na? Yun po, yung medyo nauna-una po. Yung doon banda? Yes, sige, po. lapit tayo siguro, no? Sige. Wala naman tayong balak. Ayan. Ito po yung mga medyo nauna po. Ito po na yung mga medyo hinog na. Opo. Pero kailangan mga ilang pa yan? Ilang araw pa? Mga pa po. Pwede na po yan, pero hindi ko pa po siya pinapapik. Kasi gusto ko po na may time para mag-pick. Opo. Parang sabay-sabay na. Hindi po, parang lang siya. Kumbaga, hinintay ko po na mag-weekend para po lahat ay may chance na makapick. Pero hindi ko po siya pinapapik sa mga walk-in kasi ayoko po na magunahan sila dito at yung mga malalayong lugar, madismaya dahil pagdating nila dito, wala na silang mabili. I see.
Ano yung solution mo nung nakaraan na parang mayroon kayong auction ba? Yes po. Bale, Opo. pinopost ko po siya, like kunwari po, itong bunches. Ayan. Ini-start ko lang po siya sa mababang price. Like, for example po, 10 pesos. Tapos, may deadline po yan na oras kung saan yung may mataas po na offer. Before the deadline, sa kanya po yan mapupunta kahit pa paano, kahit anong mangyari, kahit gabi pa po siya dito dumating. Sa kanya po yan, wala pong aagaw. Ayun. At saka, yun din ang solusyon siguro ninyo para hindi magdagsa ang tao. Opo. Kasi dadagsain to, walang mapipitas yung iba. Oo. Tsaka, sayang din kung pitas lang yung punta nila dito, tapos wala nang maabutan. Sayang din yung pagod. Ayun. Ayan pala. May gusto ka pang itanong kay Sir? Ayan mga kapobre, mukhang walang naitanong si kapobreng Renz na bida dahil siguro sa sarap ng mga ubas na nakapalibot sa amin. Wala kang plano na in the near future ikaw ang maging main distributor ng locally produced na mga ubas sa ating lalawigan? Bale, nakikita ko lang po yung sarili ko na sa ganong posisyon, pero pero yun din po yung parang goal ko din. Yung una mong tinanim dito, nakikita ko sa paligid may mga sunflower ka. Yes Ubas ba ang una mong nilagay dito or yung mga bulaklak? Hindi, ubas po talaga. Tapos madami po kasi yung tanim dyan na mga saging-saging. Kapag yung plano ko po open siya sa public. So, para po ma-convert yung background kahit papano, tinaniman ko po siya ng sunflower. I see. Good, no? Para pag bumisita sila, hindi lang ubas, no? May sunflower ka pa. Ang galing ng ideya mo. Ilang taon ka ba kuya ngayon? 22 years old na po. So, napakabata mo pa. So, nagplano ka nito mga ilang taon ka? Parang hindi ko po talaga kasi siya plano na may open siya talaga sa public. Yung una pong plano is para lang po may pangkain kami. And naisipan ko po siya na i-open sa public. The time po na natikman ko po yung bunga niya. And na-inspired din po ako sa mga ibang growers ng ubas sa Pilipinas na gumawa rin po ng ganito. Sa ngayon, pati yung mga nagpapakasal, dito na nagpapapicture, meron na po. May mga prenuptial na dito no? Sa lugar ninyo, talagang sikat na ito. Maraming salamat sa pagkakataon na makapasok dito sa ubasan mo. Ano ang message mo sa mga nanonood sa atin sa buong mundo, sa buong Pilipinas? Ano ba? Yun lang, kung meron po kayong mga goal o pangarap, wag nyo pong susukuan dahil lahat po ng problema may solusyon. Sadyang hindi lang po talaga natin na didiscover yung mga solusyon agad-agad. Kaya yun, dapat po mag-explore. Ayun. May ano lang ako. May itatanong daw si Kapobreng Renz. Since nga parang kilala na yung Axel sa vineyard dito sa probinsya ng Aklan at sa online, at ang goal mo sa mo kanina ay may share mo yung ideas kung paano magtanim ng grapes, especially dito sa probinsya ng Aklan para maiwasan yung pagdadala dito ng mga grapes galing sa ibang lugar. May bala ka na magturo sa mga Aklano na willing na magtanim ng grapes dito sa probinsya? Bale, willing naman po ako magturo ng mga basics na mga kailangan. Pero sa ngayon po kasi wala po akong facility na pagtuturuan sa mga willing matuto. So, sa mga... pero yung advice ko po, kapag po marami silang gustong matuto, pumunta po sila sa Provincial Agriculture Office kung saan doon po sila mag-request. At kapag po madami po sila, tutulong naman po yung Department of Agriculture na mag-put up ng mga kumbaga facility na pagtuturuan. Ayun. So ngayon may support ka na sa Yes po, sa Department of Agriculture. Po. Kailan nag-umpisa na na-discover ka nila? Bale, sumali po kasi ako sa Young Farmers Challenge ng
ano po siya ng Department of Agriculture, challenge siya sa mga youth Mhm. kung saan po sinishare po namin yung mga ideas and plans namin Mhm. about agriculture. And Mhm. sa kabutihang palad po ay nanalo po ako sa Mhm. provincial level ng Young Farmers Challenge na nakatanggap po ako ng cash at yun po yung pinanggawa ko ng greenhouse. Doon po Ayun. nila ako So ito yung nakilala. entry mo. Opo. Ayun. Parami na pala to, may kumbaga nanalo ka na doon sa ano na yun, Patipalak na yun. Opo. Ayun. So sana ma-discover pa. At anong plano mo dito? May expansion ba tong gagawin ka dito? Depende po siguro sa sa pera, sa flow ng pera. Kung kasi po wala pa po hindi ko pa po na kumbaga hindi pa po ako nakakapag board exam. And pinag-iisipan ko pa po kung yung kikitain dito is uunahin ko po yung board exam or expansion. Depende pa Ayun. pa. Ayan. So sa kabuuan nito, kung halimbawa mag-harvest ka nito, mga ilang kilo na ng ubas ang dito sa area mo? Mga ilang kilo na ng Sa ubas ang estimation na-harvest? ko po dito sa greenhouse na to, nasa minimum po siya ng mga 50 kilos. Sa isang harvest lang? Opo. Kasi yung sa mas maliit po na yun, naka-harvest po ako doon ng mga 15 kilos sa isang harvest lang. Opo. So ang ubas ba, kuya, dagdag ko na tanong, ang ubas, ilang beses siya bumunga? Bali sa mga bansa po na nakakaranas ng winter, once a year po bumunga doon. Pero Dito sa dito atin? po sa tropical countries which is wala po tayong dormant season, any month po tayo pwede makapagpabunga. Yun, through the help of greenhouse, any month po tayo makapagpabunga. Pero kapag po kasi walang greenhouse, mahirapan pong makapag-produce ng quality na bunga lalo na po kapag maulan na season. Kasi po yung ulan po nakakasira po siya ng bunga and health ng ubas. Ayun, yun pala yun. I see. So ibig sabihin, doon sa ibang lugar, pag may snow, itong mga itong mga dahon-dahon niya, namamatay ito. Apo, lagas po yan lahat. Lagas lahat. Apo. Then mabubuhay siya During during summer. summer na. Apo. Ay, ganyan pala ito. Gustong bumili, merong Oh, yun pala. Siyempre, ayun pala kuya. Siyempre nakita ito ng mga tao sa mga gustong bumili. Gusto nila yan talaga. Gusto nila matikman yung locally produced na ubas. Dahil ang iba, curious din talaga sila. Paano sila? Sa ngayon po kasi very limited lang po yung ating mga bunga and yung demand po napakataas Ayun, and yung supply correct po natin is shortage po talaga. Kaya ako po siya ino-auction para po kumbaga yung talagang may gusto makakakuha po. Pero later on po makakapag-produce kapag po pinalad tayo makakapag-produce naman po tayo ng Marami. mas marami at hindi na po siya ino-auction kundi per kilo na po. Ayun. So sa ngayon, ang solusyon natin, since mataas ang demand at low ang supply, may auction tayo. Ganon, ayun. Sasali sana ako nung nakaraan eh. Nakita ko yun, nakafollow, di ba nag-comment ako doon na bibisita kami sa iyo. Sir, congratulations. Thank you, sir. Ayan, isang napakalaking karangalan sa amin na makapanayam ka. At lalong-lalo na dito sa probinsya ng Aklan, ikaw pa lang ang merong ganito. Opo. Yung iba meron naman sila pero Backyard lang po. opo, backyard lang. Tapos different varieties din. Ayun. Yun ang sa iba. So ayan. At sa iyo, open na for public. Apo. Ayan. Magkano pala ang entrance fee dito? Pag pumunta Bale, ang mga yung tao? regular entrance fee po ay 50 pesos at yung mga discounted sa mga senior citizen, PWD, 40 pesos po. Ganon din po sa mga kids na below 12 years old. Ayun. Kailan kayo bukas at kailan kayo sarado? Open po kami everyday except po sa Friday. Bale, from 8 a.m. to 5 p.m. pero nag-extend po kami hanggang 7 p.m. sa mga gustong pumunta ng kumbaga hindi po sila makapunta ng Maaga. Opo. Ayun. Sige. So marami na dumayo sa inyo, hindi lang taga-Aklan. Opo, meron din pong taga Antique, Malay, at yung pinakamalayo pong nag-visit
is Manila siguro. Wow! Nag-side Grabe. trip lang. Sa mga gustong pumunta dito, nasaan ba ang lugar ninyo? Para sa Bale, kanilang kaalaman. located po kami sa Carabao Street, Pusio, Numancia, Aklan. Pero mas madali po kapag gumamit kayo ng Google Maps, itatype nyo lang po yung Axel's Vineyard, AXL''S and Vineyard. Yun lang po. At saka, yung page mo, i-promote mo na. Bale, meron din po akong page na Axel's Vineyard kung saan doon po ako nag-update at doon po ako nagpapa-auction kung saan bago sila pumitas dito, kailangan po nila maging kumbaga maging winner po muna bago sila makapitas. Ayun. At doon din po ako nag-update sa mga iba pang mga informasyon. Ano po. Nawa ay maging inspirasyon ng ating mga kababayan si John Axel Gonzales, lalong-lalo na sa mga gustong maglagay ng ubasan sa kanilang bakuran. Maraming salamat po sa inyong panunood. Kasama si Kapobreng Renz Nabida at Kapobreng Arnel de la Cruz, ako si Pobreng Vlogger Archie Hilario. Maraming salamat po sa inyong panunood at isang magandang araw po.